sabihin dapat po mas mapondohan pa nga yung AKAP dahil nalalapit na nga po yung budget deliberations natin for 2026. Definitely, lalo na ngayon na maraming sakuna. Kasi kaakibat ng flood control, yung infrastruktura para mailabas ka agad-agad yung tubig na pumapasok sa ating infrastructure lagi mga kababayan para Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Utang Tabunan PH channel mga kababayan. And dito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito pag-usapan natin. Mga kongresista mga kababayan, AKAP at flood control projects, plano pang lakihan sa susunod na taon ng mga kongresista. Ayan mga kababayan. Ito pag-uusapan natin ngayon ha. Tignan natin kung ano yung mga palusot na pinalalabas dito mga kababayan. Ito pa. Nakikita natin dito mukhang may shortage pa rin ng talino dito sa House of Representatives mga kababayan. At bakit natin natanong yan? Yan din ay pag-uusapan natin dito mamaya ha. Ito, stay tuned kayo hanggang sa uli. Excellent itong video natin. Ang pinag-usapan naman dito ay per topics mga kababayan. Kaya itong dalawang topics na ito yung i-focus natin ngayon. Okay? So sino nga bang in-interview dito? Ito mga kababayan. Janet Garin. I think kilala nating lahat kung sino si Janet Garin mga kababayan. Ang sikat na si Janet Garin na nangunguna ng Dingvaxia. Ito mga kababayan. Patuloy muna natin ito. Okay, by the way, bago natin i-play itong video na ito, paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito mga kababayan, pakinggan natin si Janet Garin. Ko na lang po, Kong Janet, kanina nabanggit niyo na po na may 42 congressmen po no na kumbaga nabigyan ng assistance under the AKAP. So 42 congressmen mga kababayan nabigyan ng assistance for AKAP ha. Ang tanong po is how will this reflect yung bagong Pilipinas campaign po no ng Administrasyong Marcos? And number two, papaano po dito papasok yun pong issue sa AKAP funds na talagang kumbaga alam naman natin ng mga nakalipas kong buwan ay may mga bumabatikos po doon sa AKAP, pero ngayon na may nararanasan po tayong bagyo parang mas nakakatulong pa nga po no yung AKAP ngayon sa mga kababayan po natin. Grabe naman to. Ano ba itong mga nagtanong mga kababayan? Anyway, ito, pakinggan natin po. two things. Pag-usapan natin ang bagong Pilipinas. In a nutshell, ang tugon ng bagong Pilipinas ay agad-agad na serbisyo sa taong bayan. So if we look at the context, okay, may bagyo, may sakuna. Ilan dito yung nawalan ng hanap buhay? Ilang driver ang hindi makapamasada? Ilang daily wage earners ang hindi makapunta sa trabaho or walang trabaho kasi nga binabaha. Ilan dito yung mga namamalengke, nagmamanicure, nagpipedicure, kung ano-ano doon na mga trabaho na talagang para lang maibsan yung kanilang hirap. And this is actually the context by which AKAP was conceptualized. Ang hindi ko maintindihan, bakit natin kailangang sirain ang isang programa na maganda? Isa lang ang sagot doon. Ang sagot doon ay crab mentality. At yan ang medyo masaklap no, sa pakiramdam ko bilang isang Pilipino, bilang isang nanay, at bilang isang doktor. Every time na merong magandang programa sa ating bansa, hindi talaga mawawala yung mga babato, ititirador yan, no, just because they don't want others to succeed. And this is happening in AKAP. Ano ba yung mga reklamo nila sa AKAP? Sinasabi ng iba, hindi, pinupolitika. But if you go down, the actual implementation, ang daming rejected ng DSWD. Ang daming requirements, napaka-stringent, hindi siya ganun kadali. Pero syempre, yung mga nagre-reklamo, nakikita natin, ang gusto lang naman pala nila sila yung maghawak ng pondo. So, our judgment on specific... At pause muna natin mga kababayan. Pag-usapan muna natin itong punto na sinasabi dito ni
Congressman Janet Garin. Doktor ito mga kababayan na ito, unang-una, may issue ni nga doon sa tanong ng reporter mga kababayan. Bakit? May assumption na siya na, well, sa ngayon, nagagamit yung AKAP. Well, alam naman natin, itong panahon na ito, may bagyo, may kalamidad, kailangan ng mga tao, lalo na yung most affected areas or most affected families, kailangan ng tulong ng gobyerno. Kasi in the first place mga kababayan, nung hindi pa nagkaroon ng kalamidad, yung gobyerno in the first place walang ginawa. Walang ginawa para maiwasan yung ganitong issue sa pagbaha. Kaya, nung nagkaroon ng bagyo, edi dumating itong panahon na ito. So, ang nangyayari mga kababayan, kailangan pang hintayin ng gobyerno ang ganitong sitwasyon para makapagbigay ng tulong. Okay? Sasabihin, may AKAP naman. Hindi AKAP yung sinasabi natin dito mga kababayan. Ibig sabihin natin dito, dapat may aksyon yung gobyerno para maiwasan itong ganito. At least, man lang, kung hindi talaga maiwasan, at least man lang, ma-minimize ito. At ito mga kababayan, pinapalabas dito na ngayon, malaking tulong ang AKAP. Well, malaking tulong kasi nga nagkakaroon ng kalamidad na at nahihirapan yung taong bayan. Okay? Kasi in the first place, kung wala pang bagyo, yung AKAP budget na inilaan ninyo, kung ginamit sana sa mas mabuting paraan, mas long term, lalo na yung long term yung effect na para talaga nakasentro sa pagtulong ng sa taong bayan, most likely, kaunti na lang dapat ang kailangan ng or kaunti na lang yung maapektuhang pamilya. Hindi natin, kahit sabihin natin hindi talaga lahat. Di ba? Kasi lumalabas dito mga kababayan, nagugustuhin ng mga congressman na ito na magdusa tayong mga ordinaryong Pilipino para magkakaroon sila ng rason na ipagpatuloy itong AKAP. At dito, pinapalabas dito mga kababayan, unang-unang punto dito ni Janet Garin, na natutulungan naman daw yung mga daily wage earners, lalo na yung mga minimum wage earners. Tanong natin, lahat ba? Lahat ba na minimum wage earners nakatanggap ng AKAP? Hindi naman, di ba? Of course, hindi natin sinasabing since may binibigay kayong AKAP, dapat lahat tayo nakatanggap. Hindi ko sinasabing ganyan. Ang punto ko dito, kung yung tulong ng or action ng gobyerno, kaunti lang nakakabenepisyo dyan, hindi yan para sa lahat. Hindi sapat yan. Kulang yan. Hindi yan tama. Kasi dapat ang aksyon ng gobyerno, lahat makabenepisyo. Kaya nga, ang koleksyon ng tax natin magkaiba-iba. Yung mas malalaking income, mas malaki yung tax. Yung minimum wage earners, walang kinukuhang tax. Kasi, socialism ang target ng government. Ibig sabihin, kinukunan niya tayong lahat ng tax para gagamitin niya para makapagbigay serbisyo equally sa ating lahat. Ang problema dito mga kababayan, problema nga sa AKAP, galing nga sa tax ng taong bayan yan, pero hindi naman lahat ang nakabenepisyo. Meron nga nakabenepisyo, pero again, hindi lahat. Galing na nga sa bibig ni Janet Garin mga kababayan na ang daming hindi na-approve. So, ibig sabihin, yung AKAP, kahit ilang bilyon pa yan, hindi lahat natutulungan. At isa pa, hindi long-term yung effect mga kababayan. Kaya nga, natanong natin kanina, may shortage ng talino dito sa Congress mga kababayan. Kasi sinasabi o pinapalabas dito ni Janet Garin
sa nakikita ko ha, ang aksyon nila dyan ay isang manifestation na nakakaroon tayo ng intelligence shortage dyan sa House of Representatives, mga kababayan. Kasi tayong mga Pilipino dapat nagdiniman tayo ng pinakamataas dapat na serbisyo galing sa ating gobyerno. Ngunit ngayon, binibigyan lang tayo ng band-aid solution, mga kababayan. Di ba? Ito, unfortunately, doktor ito, mga kababayan, ha? Hindi ako niniwalang hindi ito matalino. Doktor ito. Ang pinag-aralan nito, mas magaling pa ito sa atin. Ano lang tayo? Karamihan nga, meron nga sa atin, hindi nakapagtapos ng college. Di ba? So of course, hindi ko sinasabi mas kung nakapagtapos ka, mas matalino ka. Pero ang training ng naging doktor, mga kababayan, iba doon sa level natin. Di ba? So kaya, since doktor ka, in-expect natin na yung iniisip mo, action plans mo, plano mo sa bansa, dapat match doon sa pinag-aralan mo. Di ba? Oh. At anong pinapalabas ngayon? Kasi nga raw, sinisiraan itong project ng AKAP. In the first place, mga kababayan, hindi naman talaga politiko ang pumapalag dyan sa AKAP. Ang pumapalag dyan sa AKAP, mga kababayan, tayong mga ordinaryong Pilipino. Kasi alam natin na yung pagbibigay ng ayuda sa tao, kababayan natin, ay band-aid solution lamang. At tayo, no, bilang taxpayers, naghahanap tayo ng long-term solution. Yun nga kasabihan. No? A band-aid solution is no solution at all. Diba? Galing na sa bibig ni Miss Janet Garin yan, mga kababayan, na hindi lahat nakatatanggap. And yet, pinipilit pa rin nila. So, pakinggan pa natin. Specific programs should be based on the impact. Ito na nga ang AKAP. Magtrabaho ka, tutulungan ka ng gobyerno. Nung dati naman, nung wala yung AKAP, ang daming reklamo na yung mga ibang katulong, yung ibang mga nagtatrabaho. Oh, natulungan ba? Tayo naman na nagtatrabaho. Bakit wala tayong natanggap na tulong, mga kababayan? Oh. Kahit nga yung daan, naglalakad ka sa daan, wala ngang siguradong tulong. Hindi mo nga maasahan na may darating na tulong agad-agad kung may mangyari sa'yo. Humihinto na ng pagtatrabaho kasi hinihintay na lang nila yung ayuda. And there were a lot of people in other sectors saying, nako, hindi na ito nakakatulong kasi nagiging tamad ang ibang Pilipino. But then we cannot stop that kasi it's a program that's actually helping them may benepisyo. Pero heto yung mas stricto, mas malawak na programa na ayuda siya pero merong requirement. Dapat hindi ka tamad. Dapat nagtatrabaho ka. Dapat kulang ang kita mo. So why are we going to stop that? No, so ang problema lang kasi when AKAP was being hit, nalunod yung boses ng katotohanan dun sa ibang mga fake news na kung ano-ano ang sinabi tungkol sa AKAP. Siyempre, political season yan eh. At alam naman natin na oftentimes, kapag maganda ang programa, babatuhin. Parang yung isang tao, kapag may ginagawa kang maayos, sisiraan ka. And that is something Katulad ng ginawa niyo kay Vice President Sara Duterte, di ba? May ginawang maayos, may ginawang mabuti. Unang-una, binulgar yung mga katartaduhan niyo dyan sa Congress. Ayan, binabato ninyo ngayon. Di ba? that we need to bust as a people. Ako bilang Pilipino, dapat ihinto natin ang crab mentality na yan. Kasi yan ang magpapa-atras sa atin, hindi lamang sa individual families and individual barangays, kundi sa buong bansa. So moving forward, ilan ba yung ating teacher, police,
healthcare worker. Sabihin na lang natin yung ating mga kasambahay. Ang minimum wage ay dapat 12,000 plus, no? Depende kung nasaan ka. Ilan ba dito ang kayang magsweldo ng kasambahay natin na less na minimum wage? Karamihan ng kasambahay ang natatanggap ay 5 to 6,000. Minsan 7,000. Yun yung mga sa probinsya, no? Sa Manila, it will be higher. But then, sasabihin kasi doon ng employer, eh syempre dito ka nakatira, pagkain, tubig, kuryente, internet connection, marami pang iba. But at the end of the day, ang katotohanan doon, magkano ang sweldo ng isang teacher? Magkano ang sweldo ng isang police? Magkano ang sweldo ng ating private employee? Kung yung sweldo nila ay uubusin nila para sa kanilang kasambahay, eh wala na rin silang pambili ng pagkain sa kanilang pamilya. So you So dapat bigyan ng AKAP. see, the beauty of AKAP is we are helping those who are helping themselves. Tatlo ang nakikita natin tulong. Doon sa hindi nakakaabot ng minimum wage pero nagtatrabaho, doon naman sa kanilang amo na kailangan ang tulong para sila ay maipagpatuloy yung kanilang pagtatrabaho. And then pangatlo, napupunta sa tamang nangangailangan ang taxpayers' money. Because even these people, yung mga amo nito, are Oy, comment kayo dyan mga kababayan. Sinasabi ni Janet Garin na pupunta daw sa tamang napupuntahan or mga tao, yung mga taxpayers natin mga kababayan. O napupunta kaya? Or napupunta sa mga bulsa nila? Comment kayo dyan mga kababayan. taxpayers. So why are we going to ruin a program simply because merong mga marites na mga lumalabas at crab mentality is foremost in their agenda. So ngayon may bagyo, walang trabaho yung mga drivers. Yung ating mga daycare teachers, magkano lang ang sweldo nila? Okay, sila yung una-una nabibigyan ng AKAP kasi nga hindi naman sila employed ng LGUs. Lalo na kami sa probinsya, ramdam na ramdam namin yon. Yung ating mga labandera, hindi naman sila pwedeng mag full-time na maging minimum wage earner kasi meron silang mga anak na inaalagaan sa bahay or nag-aalaga ng magulang. Pero syempre, naglalabas sila para naman meron silang pang-araw-araw na pagkain. Hindi ba? Karapat dapat sila natulungan ng gobyerno in the form of AKAP. So hindi ko talaga maintindihan na kapag may problema, takbuhan natin ang AKAP. Kapag walang problema, sisiraan natin ang isang magandang programa. Ito nga mga kababayan. Ito, maganda naman yung punto. Maganda naman yung example dito ha. Maganda yung example niya. Oo naman, may mga ganyan. Oh. Nahihirapan, naglalaba araw-araw. Di ba? Pero yun nga, ang AKAP ba talaga ang tunay na solusyon dyan sa problema ng mga ordinaryong Pilipino? Comment kayo dyan mga kababayan. Okay? Currently, yung mga nakatatanggap ng AKAP, of course, ma-appreciate nila. Kasi, pera yan. Kahit sino, kahit bigyan ka ng 100 pesos dyan, of course, magpapasalamat ka talaga. May naitutulong na rin yan kahit papano. Pero mga kababayan, ang in-expect natin sa mga kongresistang ito, mga congressman, lalo sa mga government officials natin, yung highest form of intervention dyan sa problemang mga sinasabi ni Janet Garin mga kababayan. Ang problema, yun nga, mukhang may shortage sa intelligence dito sa Congress kasi nalilimitahan yung solusyon nila dyan sa AKAP. Sabihin natin, yung AKAP 2 years na. Ano na nangyari sa mga nakatatanggap? Nakaalis ba sila doon sa current situations nila? Hindi naman, di ba? Comment nyo dyan mga kababayan. Ito pa, sinisiraan daw kasi dahil sa politika. Yun nga, sabi ko, hindi naman yung anong tawag nito? Well, merong mga politician na talagang nagsasabi ng totoo at pinupunayang AKAP. Totoo naman. Kasi yan yung nakikita ng mga ordinaryong Pilipino.
Alam nating lahat na yan ay hindi long term, mga kababayan. Di ba? Oh. So, kasi nga, pumapayag tayo, nakolektahan tayo ng tax. Pero dapat naman sana, to the highest level or long-term effect sana yung action plan ng mga, lalo ng mga kongresista, mga kababayan, lalo na ngayon. Naglaglaga na nilaglag nila ngayon si Chis Escudero, mga kababayan, na kung saan mayroon daw in-insert na 142 billion na flood control projects. O, di ba? Sa tingin nyo ba si Chis Escudero lang may gawa niyan? Ngayon, hinihintay natin kung anong sagot or sinong ilalaglag din ni Chis Escudero ngayon, mga kababayan, kasi sa tingin natin, mayroon ding alam niyang si Chis Escudero kung sino pa yung ibang mayroong in-insert dyan sa bycam nila. Kung hindi sana ganito yung mga ginagawa ng mga kongresista, hindi sana hindi na kailangan ng akap. Di ba? Or hindi na kailangan ng ayuda. Yung sa DSWD, nandyan na yan. Existing na yan. Kung mayroong kalamidad, may tulong yan. Automatic yan. Hindi mo na kailangan ng akap. And that is something that the Filipino people should reject. We need to reject crab mentality. Kayo lang naman may gawa dyan, mga ma'am. Nung binulgar kayo ni Sarah, nilaglag niya si Sarah. Last follow-up na lang po, Kong. So, ibig sabihin, dapat po mas mapondohan pa nga yung AKAP dahil nalalapit na nga po yung budget deliberations natin for 2026. Definitely. Lalo na ngayon na maraming sakuna. Napakahirap pa. Even if you look at the requirements, hindi siya madali. Kaya hindi siya nagagamit na political tool because ang daming rejected beneficiaries ng Department of Social Welfare and Development. Maraming Okay, post muna natin dyan, mga kababayan. Grabe ito, ha. Ito, mga kababayan, puntahan natin itong patungkol naman sa flood control, mga kababayan. Speed up lang natin to ng kaunti. Okay. Ayan, dito na naman tayo. Ayan. Comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dyan sa AKAP na dinidepensa ni Janet Garin, mga kababayan. At nako, may plano pa talagang palakihin yung budget next year. Of course, para mas maraming comment kayo dyan, mga kababayan. Thank you, ma'am. Last na lang po on my end. Nabanggit niyo po kanina yung oversight function po ng Congress, specifically when it comes to budget. This coming budget season po, masisilip din po ba or mas mabubusisi din po ba yung paglalaan ng pondo sa ating flood control projects? Kasi nabanggit niyo nga po kanina, isa po sa mga dahilan is yung basura, pero alam din po natin na meron pong mga areas specifically dito po sa Metro Manila na luma na po yung drainage system, hindi na po talaga kaya yung bulto po ng tubig na dumadaan. So would that be part po ng budget deliberation? Definitely. Alam nyo kasi, ang dami kasing mga, again, perpetrators of fake news na dinidemonize yung flood control, no? Parang nagkaroon ng negative connotation. Ganyan din ang ginagawa sa AKAP. Pero kami, na nasa probinsya, ramdam namin na talagang tumataas yung tubig. Yung shoreline na dati-rati malayo, lumalapit. At nakikita namin na yung lupa sa ilalim ng dagat ay tumataas. That's part of climate change. Ibig sabihin yung shoreline protection, yung flood control na ito ay para makatulog ng mahinahon yung mga ating kababayan na nasa coastal areas. In the case of Metro Manila naman, Okay, pause muna natin, mga kababayan, para hindi ko itong kaliputan itong punto na sinasabi ni Janet Garin, mga kababayan. Unang-una, sinasabi niya dito na yung flood control projects daw ay dinidemonize. Tanong natin, sino nagdi-demonize? Demonize? Di ba kayo rin? Bakit? Sino ba ang may mga in-insert na mga flood control projects dyan sa annual na budget? Di ba kayong congressman? Kasi, mga kababayan, pinapalabas dito na nagiging pangit itong flood control projects kasi daw sinisiraan.
Kala nila sa mga Pilipino, tanga? Ginawa tayong tanga, mga kababayan. Oh, kasi in the first place, yung mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo magre-reklamo patungkol sa flood control projects kung in the first place, hindi tayo binabaha. Nagre-reklamo tayo at hinahanap natin yung pinagmayabang nilang ilang bilyong flood control projects. Kasi, in the first place, binabaha tayo. O sa tingin nyo, maghahanap kayo ng flood control projects kung in the first place, na-experience yung epekto or outcome ng flood control projects. In-expect natin na outcome dyan, at least, huhupa yung baha or at least, hindi masyadong malalim yung baha. Kung talagang babaha yung lugar, at least mag-minimize. Pero ngayon, nagiging worse, mga kababayan. So, ikaw, ordinaryong Pilipino, hindi ka ba maghahanap ng flood control projects? At ngayon dito, mga kababayan, niloloko tayo, ginagawa tayong tanga ni Miss Janet Garin dito. Kasi daw, may mga taong dinidemonize itong flood control projects. Last year nga, ilang bilyon yun? Pangako ni PBBM. After ng SONA, ayan, binagyo. Di ba? So yun nga, naghahanap yung mga tao until now. Naghahanap. At nadiscover natin yan, mga kababayan, na yung ibang congressman ay sila din yung mga kontraktor ng mga flood control projects. Kaya lalong hinahanap talaga natin itong mga flood control projects. At ito, mga kababayan, inamin na ni Janet Garin na climate change isa sa mga problema dito at basura. Oh, bakit walang aksyon patungkol dyan sa climate change? Kung meron man, bakit hindi nila mas pinalawak pa? Sa basura, halimbawa, pagdisiplina ng mga Pilipino para dyan sa basura, anong ginagawa nila? Wala, di ba? So ngayon, sinasabi niya, dinidemonize. O bakit niya ito sinasabi, mga kababayan? Para ngayong darating na budget hearing, of course, masaya pa rin yung bulsa nila. Makapaglagay pa rin ng flood control projects. Comment kayo dyan, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, kasi yan yung nakikita ko dito. Sinasabihan tayo, pinapalabas na kalaban nila sa politika, dinidemonize itong flood control projects. Yet, hindi na kailangan. Ang mga Pilipino hindi bobo. Nakikita yan. Nakikita at na-experience ng mga Pilipino kung anong tunay na nangyayari ngayon. Di ba? Nako, ito si Miss Janet Garin, mga kababayan. Talagang marami na yung luma na kailangang baguhin. Kasi kaakibat ng flood control, yung infrastruktura para mailabas ka agad-agad yung tubig na pumapasok sa ating Infrastructure lagi, mga kababayan, para may, bansa. That's part of flood control measures. Plus, the management of garbage. So talagang dapat mapondohan yan because these are preparatory measures for the huge impact of climate change. Yun lang po rin. Nandyan na nga yung impact eh. Kasi yun nga, last year pa, ang laki ng budget ng flood control projects, mga kababayan. Anong ginawa nila? Ang daming flood control projects, yun nga. Nakalimutan ko anong lugar, finiture sa GMA7. Naglagay ng barrier doon sa isang lake. And then, hindi man lang umabot ng 1 year, sira na. At ngayon, kakalabas lang ng issue, Cheese Escudero. Isa sa mga present doon sa BICAM meeting. Sinabing nag-insert ng 142 billion. Nasaan na yun? Kasi hindi na kailangan siraan yan. Sirang-sira na talaga yan. Ito si Miss Janet Garin. Of course, naintindihan ko, mga kababayan. Bago natin tapusin, naintindihan ko itong si Miss Janet Garin. Ikaw nga ba naman
haharap ka sa ilang kaso patungkol dyan sa Dingbaksya, mga kababayan. I think, kung hindi ako nagkakamali na natatandaan ko, more than 90 cases yan ang issue or kaso ni Miss Janet Garin patungkol sa Dingbaksya. At anong nangyari? Inatras ng DOJ. Kung kayo ang nasa katayuan ni Miss Janet Garin, mga kababayan, may kinakaharap kang 90 plus na kaso patungkol sa Dingbaksya at inatras ng DOJ, hindi ka kaya hahalik sa puwet ng amo ng DOJ? Comment nyo dyan, mga kababayan. Okay? So dito na lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin and then pagka-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.